Good day sir, ito po yung aking video para po sa data mining. First po, makikita po natin sa pinakaantaas. Dito natin may import yung mga libraries na gagamitin sa buong program. Yung NumPy po ay para sa mathematical at numerical operation. Ang pandas naman po ay para sa pag-read, pag-organize, at pag-manipulate ng dataset. At ang Matplotlib naman po ay para for visualization, kung sakali pong kailangan naming i-plot ang data. Kumbaga importante po ito dahil sila po yung backbone ng data processing. Then sa part naman po na ito, dito po binabasa yung sa CSV file at kino-convert siya dito into a data frame. Mas madali na itong ma-access at ma-process ng data using row and columns format. Yan po, makikita po natin yan dyan. And then, dito lang po sa next one is, dito natin yung mga data sets at sa inputs at output. Yung X ay naglalaman ng mga features na ginagamit para mag-predict, yabang yung Y naman ay actual result na gusto naming hulaan ng model. Yan po. Then, dito po, dito muna chine-check kung may kulang na values sa datasets. Importante ito dahil ang missing data ay pwedeng mag-cause ng errors or inaccurate result kapag hindi na-handle ng maayos. Yan po. At dito naman po sa part na to, instead na tanggalin yung mga rows ng may missing data, pinapalitan na lang po ang missing values na gamit ang mga mean value ng column. Mas okay po ito para hindi lumit yung datasets at para ma-retain pa rin yung mga information. Yan, kagaya po niya nakikita niyo dun sa screen. Yan, yan po yun. At dito naman po sa part na to, dahil machine learning models ay hindi tumatanggap ng text values, kinakailangan na gawin numerical at categorical data tulad ng country. Ginagamit ang label encoding para ma-convert ang text into numbers. Yan po. Wait lang po, hinahanap lang. At ito pong isa naman to is same concept naman po. Pero dito naman po is yung output variable ang ini-encode. Ginagawa ito para maintindihan ng model ang result values like yes or no. Then dito naman po sa next one is gumagamit ng one-hot encoding para maiwasan ang problem ng ranking. Halimbawa, ayaw natin isipin ng model na may mas mataas ang value ng isang country kumpara sa iba. Each category is treated equally by creating separate columns. Then dito naman po dito natin i-adjust yung ang values para maging comparable ang scale. Ang standardization ay ginagawa kapag hindi pantay-pantay ang distribution ng data para mas mabilis at mas accurate matuto ang model. Then lastly is feature scaling normalization. Sa normalization naman ay ang values kina-convert between 0 and 1. Ginagamit ito kapag normally distribute ang data para maging balance ang features. Yan po.